Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 30 November 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Unang Kronika chapter 21, ang sensus at ang salot. Basa. Unang Kronika chapter 21 verse 1, nais guluhin ni Satanas ang Israel kaya inudyukan nito si David na magsensus. Verse 2, dahil dito inutusan ng hari si Joab at ang mga pinuno ng hukbo na alamin ang bilang ng mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan at iulat sa kanya. Verse 3, ngunit sinabi ni Joab, halimbawang ang mga tao ay paramihin ni Yahweh ng makasandaang beses, hindi ba't sila'y mga lingkod mo pa rin? At ikaw ang kanilang marangal na hari, bakit pa ninyo kailangang gawin ito kamahalan? Bakit pa ninyo bibigyan ng dahilan upang magkasala ang Israel? Verse 4, ngunit nanaig ang utos ng hari, kaya't si Joab ay naglibot sa buong lupain at pagkatapos ay nagbalik sa Jerusalem. Verse 5, iniulat niya kay David ang kabuang bilang ng kalalakihan maaring gawing kawal. Sa Israel ay 1,100,000 at sa Juda naman ay 470,000. Verse 6, ngunit hindi niya isinama sa sensus ang lipi ni Levi at Benjamin sapagkat labag sa kanyang kalooban ang utos na ito ng hari. Verse 7, nagalit ang Diyos sa ginawang ito kaya pinarusahan niya ang Israel. Verse 8, sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh, patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. Verse 9, sinabi ni Yahweh kay Gad, ang propeta ni David. Verse 10 to 11, pumunta ka kay David at sabihin mo sa kanya, sinabi ni Yahweh, pumili ka sa 3 bagay na maaari kong gawin sa iyo. Pumunta nga si Gad kay David at pinapili ito. Verse 12, 3 taong tagutom, 3 buwang pananalanta ng mga kaaway o 3 araw na pananalita ng Diyos sa pamamagitan ng salot sa buong Israel na isasagawa ng anghel ni Yahweh. Magpasya ka ngayon upang masabi ko ito kay Yahweh, sabi ni God kay David. Kung kayo papiliin guys, alin dyan ang pipiliin nyo? I think piliin ko na yung tagutom na lang. 3 araw na pananalanta na lang. Kasi yung tagutom 3 taon yung pananalanta 3 araw lang. Yung pananalanta ng kaaway 3 buwan. So doon ka na sa 3 araw. Mas mabilis-bilis. Okay, verse 13. Kung sa generation pa natin guys, halimbawa kausapin tayo ni Father God, nagkasala tayo, tapos papipiliin tayo. Syempre yung piliin natin yung yung pinakamabilis na lang. Salot, pamamagitan ng salot. Di ba may mga plug na rin tayo ngayon? Yan nga yung isa na yung COVID-19. Verse 13, napakahirap ng kalagayan ko, sagot ni David, gusto kong si Yahweh ang magparusa sa akin sapagkat mahabagin siya. Ayaw kong tao ang magparusa sa akin. Verse 14, nagpadala nga ng salot sa Israel si Yahweh at 70,000 ang namatay sa kanila. Verse 50, sinugo ng Diyos ang isang anghel ni Yahweh upang wasakin ang Jerusalem, ngunit nang wawasakin na ito, ikinalungkot ni Yahweh ang nangyayari. Kaya't sinabi niya, tama na, huwag mo nang ituloy iyan. Ang anghel noon ay nakatayo sa tabi ng kiika ni Ornan na isang Jebuseo. Verse 16, tumingala si David at nakita niya ang anghel ni Yahweh sa pagitan ng langit at lupa. May hawak itong espada at nakaamba sa Jerusalem. Si David at ang matatandang pinuno ay nagsuot ng damit panluksa at nagpatira pa. Verse 17, tumawag siya sa Diyos, ako po ang nag-utos na alamin ang bilang ng mga tao, walang kasalanan ang mga taong bayan, kaya ako at ang aking angkan na lamang ang inyong parusahan, huwag ninyong idamay sa salot ang mga tao. Verse 18, si God ay inutusan ng anghel ni Yahweh upang sabihin kay David na magpunta sa giikan ni Ornan ng Jebuseo at magtayo roon ng altar para kay Yahweh. Verse 19, sumunod naman si David na ipinapasabi ni Yahweh
Sumunod naman si David sa ipinapasabi ni Yahweh kay Gad. Verse 20, gumigiik noon si Ornan, kasama ang 4 niyang anak na lalaki nang makita nila ang anghel, nagtago ang mga anak niya. Verse 21, nakita ni Ornan na dumarating si David kaya't sinalubong niya ito. Nagpatira pa siya bilang pagbibigay galang. Verse 22, sinabi ni David, bibilihin ko ang lupang ito para pagtayuan ko ng altar ni Yahweh upang matigil na ang salot na namiminsala sa bayan. Verse 23, sa inyo na lang po ito, Verse 23, sa inyo na lang po ito at huwag na ninyong bayaran, sagot ni Ornan. Kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Narito pa po ang mga toro para sa handog na susunugin at ang mga kahoy na ginagamit na sa pag-iik para gawing panggatong. Narito rin po ang trigo para sa handog na pagkaing buti. Lahat pong ito'y sa inyo na. Verse 24, ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi. Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayad. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga. Verse 25, kaya't binili ni David kay Ornan ang lugar na iyon sa halagang 600 pirasong ginto. Wow! Ang dami talaga nilang ginto nung araw ay. Okay. Verse 26, nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Tingnan mo yung verse 25, guys. Kaya't binili ni David kay Ornan ang lugar na iyon sa halagang 600 pirasong ginto. O saan ka pa? Verse 26, nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh at nagdala ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Nanalangin siya kay Yahweh at sumagot naman si Yahweh sa pamamagitan ng apoy buhat sa langit upang sunugin ang mga handog sa ibabaw ng altar. Verse 27, inuutos ni Yahweh sa anghel na isuksok na ang espada at sumunod naman ito. Verse 28, noon natiyak ni David na pinakinggan siya ni Yahweh kaya't nag-alay si David ng mga handog sa giikang pag-aari noon ni Ornan na Jebuseo. Verse 29, noon ang tabernakulo ni Yahweh na ginawa ni Moises sa ilang at ang altar na sunugan ng mga handog ay nasa burol na lugar ng pagsamba sa Gibeon. Verse 30, ngunit hindi makapunta doon si David upang sumangguni sa Diyos sapagkat natatakot siya sa espada ng anghel ni Yahweh. Unang Kronika chapter 22 verse 1, Unang Kronika chapter 22 verse 1, sinabi ni David, dito itatayo ang templo ng Panginoong Yahweh, dito rin ilalagay ang altar ng mga susunuging handog para sa Israel. Mga paghahanda para sa pagtatayo ng templo. Verse 2, inuutos ni David na magtipon ang lahat ng mga dayuhan sa Israel at inatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagatapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Verse 3, naghanda siya ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan at nag-ipon din siya ng tanso na sa sobrang bigat ay hindi na matimbang. Verse 4, napakaraming tabla at trosong cedar ang dinala ng mga taga-Sidon at taga-Tiro. Verse 5, sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan, dahil dito ihahanda ko ang lahat ng kailangan sa ipatatayo niyang templo ni Yahweh. Kailangan ito'y walang kasing ganda upang ito'y matanyag at hahangaan ang buong daigdig. Naghanda nga si David ng napakaraming kagamitan bago pa siya namatay. Verse 6, ipinatawag niya ang anak niyang si Solomon at sinabi, ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh ang Diyos ng Israel. Verse 7, sinabi niya rito, anak, matagal ko nang binalak na magtayo ng templo upang parangalan ang aking Diyos na si Yahweh. Verse 8, ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na labanan dahil sa bahid na dugo na sa aking mga kamay. Hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya. Verse 9, ngunit ipinangako niyang pagkakaluban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ang kanyang mga kaaway habang siya ay nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Verse 10, sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin, magiging anak ko siya at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel magpakailanman. So si Solomon, guys, ang sinasabi ni Yahweh na na anak niya
at siya naman ay tatawaging ama ni Solomon. Verse 11, sinabi pa ni David, samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh, tuparin nawa niya ang kanyang pangako na pagtatagumpayin kaniya sa pagtatayo ng templo para sa kanya. Verse 12, bigyan ka nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagharian mo ang Israel ayon sa kanyang kautosan. Verse 13, magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moises para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot ni panghinaan man ng loob. Verse 14, sinikap kung magtipon ng lahat ng kailangan na pagpapatayo ng templo ni Yahweh. Nakaipon ako ng may 3,500,000 kilong ginto. Guys, anuhin na lang guys, imagine niyo na lang yan kung gaano karami yung ginto na yan. At humigit kumulang sa 35 million kilong pilak ang tinipon kong tansot bakal ay hindi na kayang timbangin dahil sa sobrang bigat. Nakahanda na rin ang mga kahoy at batong kailangan dagdagan mo pa ang mga ito. Verse 15, marami ka ng manggagawa, mga tagatapyas ng bato, mga kantero, mga karpintero at lahat ng ori ng napakaraming manggagawa na eksperto sa. Verse 16, ginto, pilak, tanso at bakal, simulan mo na ngayon ang gawain at tulungan ka nawa ni Yahweh. Verse 17, inatasan ni David ang mga pinuno ng Israel na tulungan si Solomon. Sabi niya, verse 18, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh, hindi niya ako iniiwanan, kaya tatamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupain ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Verse 19, kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso't kaluluwa, simulan na ninyo ang pagtatayo ng santuaryo niya upang madala na naroon ang kabanang tipan ni Yahweh at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa kanya. Bukas na itong guys, Chapter 23, ang gawain ng mga Levita. Bukas na tayo? Bukas December na, diba? Advance Merry Christmas. 01 November 2023. Okay, hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.